So, grabe nga, merong tumawag sa akin at auto-approve ang 50,000 pesos. So, ngayong araw, wag ko daw palampasin. At dito, no hidden charges, no interest, at walang advance payment. So, grabe itong loan application na to. And, hindi mo na daw kailangang i-download. So, ayun, yun yung sinabi sa akin. Kaya naman, napa-install agad ako. Dahil napaka-promising nga nung sinasabi ng agent na to. Dahil kulit nga ng kulit sa tawag, sinagot ko at eto nga yung mga sinabi sa akin. Kaya ayun, kung excited kayo kung ano yung loan application na to at kung legit nga ba, ay panoorin nyo yung video na to hanggang dulo dahil baka marami ding tumawag sa inyo at ganito yung sabihin, baka mapa-install din kayo agad. So ako na muna ang mag-a-apply para sa inyo and kayo na mag-decide kung ipagpapatuloy nyo pa to or hindi sa dulo ng video na to. Pero bago nga pala ang lahat, isipeflex ko ulit ang aking t-shirt. So, ito yung nausong t-shirt ngayon dahil napaka-cotton and meron siyang minimalist lang na tatak. So, yung nakalagay dito is, should we just keep driving? So, meron din tong style sa likuran. So, yan yung style niya sa likod. O, diba? Napaka-cute. So, perfect to. Unisex to. Pwedeng pang babae at pwedeng pang lalaki. So, kung trip nyo yung ganitong t-shirt is, ilalagay ko yung link dyan sa my description box sa baba or sa may comment section. O, diba? Ang ganda. So, going back na nga sa may re-reviewin natin ngayon, ito ay ang Instacash. Pwede nga itong ma-download sa may Play Store, sa may iOS, at pwede rin namang sa may website lang. So, sinearch ko naman to online kung naka-registered ba sa may SEC, naka-registered naman, pero hindi ibig sabihin nun is super legit na sila. Kaya mainam yung ginagawa niya na ganito na nanonood muna kayo ng mga OLA review para malaman nyo nga kung legit ba yung isang OLA or hindi. So, syempre, sasabihin ko nga din pala kung ano yung mga na-experience ng iba if ever na ma-overdue dito sa my OLA na to. So, ito na nga, nag-install na ako sa my Play Store and chinek kong maigi itong pinaka-logo nila dahil sabi nga nung agent is color blue daw na phone at may orange na ATM. So, ito na nga yun, tumpak. Sa mga ID naman is driver's license, SSS, UMID, PIN, PRC, passport, at national ID. So, dito sa may details nila, medyo hindi sila updated dahil yung nakalagay dito is up to 25,000 pesos lang. Pero yung sinabi nga sa akin ng agent is up to 50K daw and auto-approve ang Lola Mess. So, ayun na nga. At ang loan interest is 0 up to 25% per year. Ito na yung bumungad sa akin. O, diba? Sabi ko sa inyo, hindi sila updated kasi dito nakalagay sa kanila is up to 80,000 pesos na ang pwede nilang ipaloan at up to 24 terms na. Nung ikiklik ko na yung apply now, ay bumungad sa akin yung kanilang privacy policy which is good naman kasi pinapakita nila kung ano ba yung about dito sa kanilang loan application. And next na nga, eto na yung bumungad sa akin. So after kong i-okay yung kanilang privacy policy, after ko mag-agree, eto na. Nagulat ako kasi naka-check na ang personal info, contact info, work info, at valid ID photo. So, chine-check ko naman, kiniklik ko ulit itong mga to na may check. Pero, hindi na siya maklik. Kaya nag-next na lang ako. And after ko na ngang mag-next, ay, eto na. So, your information is being collected to determine your loan eligibility and creditworthiness and for fraud prevention. Ibig sabihin, na-applyan ko na pala to dati. Pero, ang natatandaan ko na na-applyan ko na is yung na-video ko na din na kulay yellow-green ang kanyang logo. So, Instacash din ang pangalan nun. Pero ito, iba naman. Iba ang logo, pero the same naman ang name. So, ayan na nga. In short, na-applyan ko na pala to dati na hindi ko naman matandaan na na-applyan ko na. So, ayun, na-experience na ba yun na akala nyo bagong OLA tapos na-applyan nyo na din pala. Kaya dito na tayo ngayon mag-move sa my loan details. So, nabigyan nga ako ng 1,000 up to 4,000 pesos. Akala ko naman 40,000 pesos. So, namalikmata lang pala ako. So, chinek ko naman kung 1,000 pesos ang aking ilo-loan. Ang nakalagay na loan term is 150 days. So, that is 5 months. So, ibig sabihin, 5 months kong babayaran yung 1,000 pesos. Sa 1,000 pesos na uutangin ko, may service fee pala. 350 ang pinaka-service fee, which is ibabawas na to dun sa may 1,000 pesos. Kaya ang mai-issue lang sa akin na amount or yung mapupunta lang sa akin, masesend lang sa GCash ko is 650 pesos. Pero ang interest, grabe, 35 pesos lang. Kaya ang babayaran ko is 1,035 pesos.
Ang loan term pala kaya siya inabot ng 150 days ay eto. So, ngayon is, okay. So, eto na nga ba ang sinasabi ko. So, hindi siya 150 days na hati-hati. After 6 days or on or before 6 days, dapat mabayaran mo na yung 935 pesos. And yung kasunod na nga is next year na. OMG. At yung babayaran ko next year is 100 pesos. O, diba? So, yun yung medyo nakakaloko lang dahil akala mo hati-hati mo siyang mababayaran pero napakaliit na lang na amount yung babayaran mo do sa loob ng 150 days na yon. So, ayun na nga ba ang sinasabi ko. Pero eto nga, chinek ko yung 2,000 pesos kung magkano yung mare-receive ko. So, sa may 2,000 pesos, ang service fee ay 700. So, pataas yun ng pataas. Mas mataas ang i-loan mo, mas mataas din yung mababawas. So, sa may service fee, 700 pesos. Kaya, ima-minus to sa 2,000 pesos. 1,300 pesos na lang. So, yun na lang yung matatanggap ko. At ang interest na to ay 70 pesos lang. Kaya, ang babayaran ko dito in total is 2,070. So, ayun, di ba baligtad? So, imbis na yung interest ang mataas, service fee ang mataas. So, next, 3,000 pesos naman, ang matatanggap ko na lang dito is 1,950. Kung 3,000 pesos ang aking uutangin. Ang mababawas na service fee ay 1,050. Napakalaki. So, 4,000 pesos naman, if ever ito, maximum ko agad. Ang matatanggap ko na lang ay 2,600 pesos. Grabe. Ang service fee na to ay 1,400 pesos. So, ayun, kayo na mag-decide kung ipagpapatuloy nyo pa yung pag-loan dito or hindi. And, isa pa, tinitingnan ko kung meron ditong delete account, cancel account, wala ako ditong makita. So, hindi mabubura ang ating details dito. Pero, hindi naman na talaga mabubura dahil for sure, meron na din silang, ayan, storage ng mga details natin. Pero kung ito nga, yung dating Instacash na na-review ko na is, for sure, baka ito din yung maranasan mo if ever na ma-overdue ka sa kanila. Dahil, nung nakaraan is, meron nga ako doon na feature na comment na sabi is, nagko-comment sila sa post mo at nag-chat-chat sa mga friend mo sa Facebook. Kaya better na mag-lock kayo ng Facebook kahit na anong ola pa yan na ma-applyan nyo. So, buti na lang daw na-reject yung iba. So, pinagpasalamat pa nila na na-reject sila. And, meron nga ditong nananakot na, and ipapahiya ka nga daw sa social media, which is tinototoo talaga nila. O, diba? So, iba-buy and sell daw kayo, pupost daw kayo sa buy and sell sa lugar ninyo. Ayan, meron daw arrest warrant na nagte-text sa kanila. So, ayun, nananakot, napupuntahan ka daw sa may bahay, pero wala pa naman ako ditong nabasa online na, ayun, na home visit talaga sila. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo, if ever na ipakita nga sa inyo yung loan details, yung due date, kagaya ng mga sinasabi ko sa inyo kanina, na pinapakita naman sa atin, kung hindi natin kayang bayaran, better na wag na lang nating i-accept kasi tayo lang din naman yung mahihirapan dahil alam nyo na nga yung date. Alam nyo din sa sarili nyo na hindi kayo magkakaroon ng pera or sahod nung date na yon tapos i-accept nyo pa. So, sasakit lang talaga yung ulo nyo at lalo lang kayong mai-stress. So, wag na wag nating i-accept ang loan na pinapakita sa atin kung hindi natin kayang bayaran. Pero kung kaya namang bayaran, why not? Kasi desisyon nyo pa din yan para less na lang din sa sakit ng ulo. And meron pa pala ako nabasa, so last na to, meron daw tumatawag na agent sa kanya and iba naman yung reference number na sinasabi. Dahil chinek nga din niya yung kanyang application, so iba din yung nakalagay doon na reference. So mas okay na magbayad kayo sa pinaka-application, so wag dun basta-basta sa may tumatawag sa inyo na agent dahil baka hindi naman dun mapasok yung ibabayad nyo. Baka mapasok lang yun sa GCash ng agent, hindi dun sa pinaka-loan nyo. Kaya iwas-iwas kayo sa may pagbabayad dun sa mga tumatawag lang sa inyo or nagte-text na eto yung service, eto yung reference number, eto yung amount. So, ayun lang. That's it for today's video about sa may Instacash. Kung na-experience nyo na din mag-apply dito is comment down below. And kung may gusto pa kayong ipa-review is comment down below din para re-reviewin ko yun para sa inyo na hindi na nga kayo yung mag-try at mag-loan. Para makita nyo na agad dito kung mapapakinabangan nyo ba, kung ipagpapatuloy nyo pa ba or hindi na. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!